Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Ashley at ako ang tagakwento ngayong araw. O mga bata, mahilig din ba kayong uminom ng tubig? O sino sa inyo ang malakas uminom ng tubig? Ang ating kwento ngayon ay tungkol kay Kuya Pakito. Ano kaya ang mga sikreto ni Kuya Pakito? Handa na ba kayong makinig? Ang 8 baso ni Kuya Pakito. Kwento ni Ani Pocania Yubaw. Puwit ni Ray Nazarene Sunga. Yan si Kuya Pakito. Pinakamatulin sa takbuhan. Pinakabilis maghanap sa taguan. Pinaka-alerto sa patintero. Pinakamahusay lumundag sa piko. Pinakamaliksi sa tumbang preso. Siya ang pinakamatagal sumuko kapag naglalaro kami. Bilib na bilib ang mga kalaro namin sa kuya ko. Ang galing ng kuya mo. Ano bang meron siya na wala tayo? Ang madalas na tanong matapos ang maghapon namin paglalaro. Mas matanda lang siya sa atin. Maghintay lang kayo dahil sa pagsapit ng kaarawan ko, kaya ko na siyang talunin. Ang laging sagot ko. Ano bang ginagawa ng kuya mo at ganyan siya kagaling? Ang sambit ng hingal na hingal na kalaro kong si Nico. Doon nagsimula ang aking masusing pagsubaybay sa itinigilos ni Kuya. Nangako ako sa aking mga kalaro na malalaman namin ang sikreto ni Kuya Pakito. Ano kaya ang mga sikreto ni Kuya Pakito? Kinabukasan, sinundan ko at inobserbahan ang bawat galaw ni Kuya. At heto ang nakita ko kakaiba. Paggising na paggising, uminom siya ng gatas mula sa asul na tasang may pangalan niya. Nang kami ay nag-almusal, kumain siya ng kapirasong pakwan at uminom ng tubig sa baso niyang may makulay na disenyong halaman. Nang lumabas kami ng bahay upang maglaro, may bitbit siyang itim na lalagyan ng tubig sa kanyang kamay. Tawagin kami ni nanay upang magmerienda. Lahat ng prutas at yelo sa mataas na baso ng halo-halo niya ay naubos, nasimot, at walang natira. Pagkatapos ng halian, uminom si Kuya Pakito ng tubig mula sa berdeng basong babasagin. O kayo mga bata, sa tingin niyo ba, ano kaya ang mga nasa loob ng baso na iniinom ni Kuya Pakito? Naputol sa kalagitnaan ang paglalaro namin ng habulan taya nang tawagin kami ni nanay upang magsiesta. Kumain kami ni Kuya ng ice candy na gawa ni nanay at pagkatapos lumagok siya ulit ng tubig mula sa baso niyang pula. Pagdating ng hapunan, ay may nakahanda sa mesa na isang pitchel na juice ng pinya. Dali-daling kumuha si Kuya Pakito ng panibagong basong may yelo at tuwang-tuwang uminom doon gamit ang kanyang magandang istro. Bago kami natulog, ay nakita kong nagtimpla si nanay ng gatas sa isang mataas na baso para kay Kuya Pakito. Isang araw ako nagproceed bago ko nalaman kung anong nagpapalakas, nagpapasigla at nagpapahusay sa kuya ko. Bukas na bukas ay sasabihin ko sa aking mga kalaro na 8 baso ang sikreto ni Kuya Pakito. Isang tasang asul, basong may disenyo ng makulay na halaman, itim na lalagyan, baso ng halo-halo, berdeng basong babasagin, basong pula, baso ng juice na may yelo at istro, basong mataas para sa gatas,
uminom siya ng 8 beses sa kanyang 8 baso. 8 basong makukulay at may kakaibang hugis at disenyo. Yun lang pala ang ginagawa ni Kuya Pakito. Inom lang siya ng inom buong araw, buong linggo. Pag inom, ang pumapagi ng uhaw, nagpapawala ng hingal, nagpapalamig ng katawan, at nagpapasigla sa kanya. Aha, kuya! Alam ko na ang sikreto mong 8 baso. Sa wakas, ay maaari ko nang tapatan ang galing mo. Ang sabi ko. Sige nga, hinahamon kita at ang iba pa nating mga kalaro kung kaya nilang tapatan ang 8 baso ko. Ang malakas na sagot ni Kuya Pakito. Sige ba, tinatanggap ko ang hamon mo. Sasabihan ko ang ating mga kalaro. Sabi ko, at magsisimula ako ngayon din. At dyan nagtatapos ang ating kwento. O kayo mga bata, mahilig din ba kayong uminom ng tubig? Aba dapat lang, ang pag-inom ng 8 basang tubig sa isang araw ay mahalaga para sa ating buhay at sa ating katawan. Ako ulit si Teacher Ashley at dyan nagtatapos ang ating kwento.